Paano pinatahimik ni James Harden ang lahat ng kanyang haters at bashers? Gumawa ng malupit na 39-point performance habang si Kawhi Leonard ay nag-activate ng playoff mode. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Ayokong pinapanood si James Harden maglaro ng basketball. Ayoko kay James Harden. Buong kaluluwa kong ayoko kay James Harden, bro. Marami na akong nakitang kinamumuhian ng mga tao. Pero sobrang dami ng natanggap na poot ng Clippers at ni Harden sa buong season. At anong paraan para patahimikin ito kundi talunin ang Golden State Warriors. At habang sobrang intense ng laro na to, meron kang posters, tila walang katapusang ball movement, power, at halos lahat ay nakapirma sa bola. At si Kawhi Leonard ay naging mid-range assassin. Ang pinakamahalaga sa gabing iyon ay ang pagbabagong James Harden na naging ganap na halimaw, nakapuntos ng 39 points, 7 rebounds at 10 assists. At ipinakita sa lahat na marami pa siyang natitira sa tank niya. Ang dahilan kung bakit napakadelikado ng Clippers team na ito ay dahil sa scoring ni Harden. At higit sa lahat, ang laro ng floater na meron siya. Ang dahilan kung bakit delikado ang floater, lalo na para kay James Harden, ay dahil parang nakalock siya dito. Pero ang buong goal niya talaga ay makuha ang defender sa kanyang tagiliran. Kapag nakuha na niya ang defender niya sa kanyang tagiliran, diretso siya sa paint, babanggain kanya at iyon ay isang madaling floater lang. At kahit hindi ito nangyari minsan lang, ito ay isang paulit-ulit na pattern. Dahil muli niyang nakuha si Moody sa kanyang tagiliran, binundol niya ito. At nagkaroon siya ng sapat na espasyo para makapasok sa paint at maipasok ang floater bago pa siya makipag-contact kay Looney. Ito ay isang bagay na gusto niyang gawin, lalo na sa overtime, kung saan na-hit niya ang isang napakahalagang floater na tinawag na goaltend. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga floater ni Harden ay nagbibigay daan din para sa kanyang playmaking? Dito, nakakuha si Harden ng screen mula kay Zubac at ang screen na ito ang naging dahilan kung bakit si Kevon ay napunta kay Looney para gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Bantayan mo ba ang James Harden floater o babantayan mo si Ivica Zubac? Kaya pinili ni Looney na bantayan ang floater. Kaya nakuha ni Harden ang big man at naghagis ng napakagandang pasa. At ito ay lahat dahil sa banta ng floater. Lahat ay nag-aalala tungkol dito. Pero sinubukan ng Warriors ang ibang estratehiya para pigilan si James Harden. Matapos niyang makakuha ng screen mula kay Zubac, makikita mo na nandyan si Curry sa loob ng paint, naghihintay para sa floater matapos ang screen. At habang ang downside ng pagkakaroon ni Steph Curry sa paint ay magkakaroon ng isang open player sa corner. Kaya talam ni Harden ang lahat ng IQ sa mundo para malaman na hindi niya dapat itira ang floater na yon. At sa halip ay ipasa ito sa open na tao sa corner para sa basket. Kaya kung iisipin mo, tama si James Harden. Siya ang sistema. Dahil matapos ang isang magandang offensive sequence, matapos ang isang pasa mula kay Powell, isang pasa mula kay Dunn, napipilitan si Harden sa isang desisyon. Paano ka makakascore kapag nakuha mo ang bola sa 3-point line? At alam niya na palapit na si Podziemski, kaya wala siyang magiging balanse. Kaya alam ni Harden na pwede na lang niya iwanan ni Podziemski. At pagkatapos niyang matalo ito, dito na naman pumasok ang banta ng floater. Kailangan ni Jimmy Butler gumawa ng desisyon. Bantayan mo ba ang floater ni James Harden o mananatili ka ba kay Zubac? Kaya ginawa ni Jimmy ang desisyon na itaas si James Harden upang alisin ang floater. At di nga nag-floater si Harden. Sa halip ay naghagis ng magandang pasa kay Zubac at iyon ay isang madaling basket. Kita nyo guys, kapag na-master mo ang floater, maaari kang maging napaka-lethal na player sa court. Dahil lahat sa Clippers team na ito ay nakinabang sa estratehiyang iyon. Dahil pwedeng direktang pumasok si Harden sa paint. Bumagsak ang mga depensa sa kanya at pwede na lang niyang ipasa sa open na si Kawhi para sa madaling basket. Napadali ang trabaho ni Kawhi. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ang panghuli ng catch at shoots dahil pumapareha siya sa isang player tulad ni James Harden na isang elite ball handler. Pero magmumove tayo kay Kawhi ng kaunti mamaya dahil ang Clippers ay nagsiset din ng high screens para makuha si Harden sa mga mismatches. At sa sandaling mangyari ang mismatch, direktang tatakbo siya sa iyo. At iisipin mong pupunta siya para sa floater muli. Iyon ang dahilan kung bakit pupunta si Draymond Green upang tulungan si Stephen Curry. Iniiwan ng open si Zubac upang makakuha ng madaling dunk. Simple lang ang basketball para kay James Harden. Natutuklasan niya ang mga mismatches. Pinapaniwala niya na pupunta siya para sa floater para ma-set up ang kanyang mga kasamahan. Ngunit may higit pa sa kupon ng Clippers na ito. May isang tao na nagngangalang Kawhi Leonard na nagsisimula ng playoff mode at kung akala mong kahanga-hanga ang film breakdown, hintayin mong ipakita ko sa iyo ang ginawa ni Kawhi Leonard. Kaya alam natin na mahusay na naglalaro si James Harden. Pero kailangan din nating pag-usapan si Kawhi Leonard dahil ang paraan ng kanyang pagpasa ng bola at pag-score ng bola ay talagang matalino. Dahil si Kawhi ay ang tipo ng taong gumagawa ng kabaliktarang bagay na iniisip mo. Dahil dito nakatanggap siya ng screen. At ang unang instinct ni Draymond ay lumaban sa screen. Pero nagkamali si Draymond. Sa halip ay hindi ni Kawhi tinanggap ang screen. Pumasok siya diretso sa paint para sa isang kahanga-hangang dunk. Ang maganda kay Kawhi ay halos lahat ng bagay sa opensa ay kaya niyang gawin.
Pwede mo siyang i-set off ng ball screens para mapunta siya sa mid-range area. At ang maganda kay Kawhi ay kapag nakuha niya ang bola sa mid-range, may sapat na kamalayan siya sa paligid niya. Kaya alam niyang sinusubukan ni Jimmy na agawin ang bola. Kaya inispin niya si Jimmy, nawala ito. At muli, ginawa ni Kawhi ang kabaligtaran ng inaasahan mo. Ginawa niyang fake pass kay Zubac. Binigyan siya ng sapat na espasyo para makatapos sa gilid ng basket. Si Kawhi Leonard ay tunay na dominante na player, pero wala talagang nakakakita kung gaano siya kadominante hanggang sa huling linggo ng regular season. Dahil sa huling linggong ito, naglagay si Kawhi Leonard ng mga katawa-tawang numero. 27.7 points per game, 7.7 rebounds per game, 4.7 assists per game, 2.3 steals, sa 85% mula sa free throw line. At ang nakakalokong paglalaro na ito ni Kawhi Leonard nitong nakaraang linggo, ang nagdulot sa Clippers na literal na manalo sa bawat single game. Sa huling 7 laro, makikita mo ang schedule, mukha itong kahanganga. Pero magpakatotoo tayo, para manalo ng championship ang Clippers, kailangang maging playmaker si Kawhi Leonard sa ilang aspeto. At laban sa Warriors, naging playmaker si Kawhi ng kinailangan niya. Dahil dito, nakakuha siya ng screen mula kay Norman Powell at agad siyang nadobleng bantayan. At tingnan mo kung sino ang open, si Bogdan Bogdanovic. At doon umatras si Kawhi ng kaunti para makakuha ng sapat na espasyo para ipasa ng perpekto kay Bogdan. At alam nyo na, basket na iyon. Ito ang isa sa mga bagay na ginagawa ni Kawhi sa playmaking na nagiging delikado siya. Alam ni Kawhi kapag pumasok siya sa paint, maraming defenders ang magko-collapse at idodoble siya. Kaya maraming shooters ang mabubuksan. At kailangan niya lang ng extra pass. Sa simula ng season, marami ang nagduda. Marami ang nagsabi na hindi masyadong makakalayo ang Clippers, na nasa ilalim sila ng West. Ito ang sinabi ni James Harden tungkol doon. Paano nyo nagawa yon? Magaling kaming team. Excited kaming ipakita sa mundo. Pero magaling kaming team. Ang Clippers team na ito ay gustong ipakita sa mundo gaano sila kagaling. Kung ang kalusugan ay nasa kanilang panig at nasa court si Kawhi Leonard, isa siya sa pinakamagaling ng playoffs. Ang Clippers ay makakalaban ng Denver Nuggets sa unang round ng NBA playoffs. Ipaalam mo sa akin kung gaano kahaba ang serya na ito. Kung gusto nyong makita ang aking breakdown ng serya na yon, pindutin ang like at subscribe para mas marami ang makapanood. Salamat mga alamat sa panonood. Kita-kits tayo ulit sa susunod. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.